Mula akong isang ordinaryong tao, naging parang halimaw ako. At nagsimula ang lahat dito. Sa kakaibang gubat na ito. Ako si Lincia. Ilang araw ang nakalipas, tinanggap ko ang trabahong ito ng pagpuputol ng kahoy. Dahil sa sahod na 30,000 yuan. Sinabi ng driver na naghatid sa akin, na may multo raw sa gubat na ito. Sa unang araw ko rito, ako mismo ang nakakita sa kakaibang pagkamatay ng dating logger. Nakayuko siyang nakaluhod sa lupa. Ang ulo niya halos nakadikit na sa lupa, pati mga kamay niya nakalapat din. Sa ilalim niya, may tuyong bakas ng dugo hanggang sa pintuan. Nakatapat siya sa isang mesa sa sulok. May isang maitim na piraso ng kahoy sa ibabaw, at may lutang na insenso sa mangkok. Bukod pa rito, may malaking sugat sa lig niya. Parang nilapan ng hayop na may sira ang ngipin. Habang buhay pa siya pinilas yun. Sa tingin ko, di pa siya patay noon. Pero bakit siya tumayo ng paluhod papunta sa kubo? Para lang lumuhod sa kahoy na iyon. Lalong lumala ang mga nangyayari. Habang iniinspeksyon ko ang gubat, nakita ko ang isang naipit na muuse. 3 metro ang taas ng balikat ng muuse na iyon. Higit 6 na metro ang haba ng katawan. Para siyang maliit na kotse. Para sa kaligtasan ko, hindi ko tinulungan, hindi naman ako narito para mamigay. Sino ang mag-aakala, nakawala pala tong hayop na to, at hinahanap ako ngayon para gumanti. Ano ba yan, di ba sabi bawal ang ganito sa bagong bansa? Di ko siya tinulungan sa araw, gabi na siya naghanap ng ganti. Sobrang talino nitong musha. Hindi pwede maghintay na lang ako dito. Kung hindi lang naipit ang paa niya sa bintana, siguro patay na ako ngayon. Kailangan ko maging maagap, samantalahin ko habang may chance. Kailangan may mamatay sa aming dalawa. Di naman dapat ako ang mamatay dito. Ang dami ng lumabas na dugo, buhay pa rin siya. Ang tindi ng swerte nito. Bakit parang tao ang hayop na to? Di pa rin siya namamatay. Maliit na kasamaan, maliit na bali. Malaking kasamaan, malaking bali. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang pumasok sa isip ko kanina? Boss Lee, ako si Lincia. Halos mamatay ako ngayon. Sinabi ko ng detalyado kay Boss Lee ang nangyari ngayon. Karaniwang matalino ang malalaking hayop, baka ginaya lang nila ang kilos ng tao. Yung pagluhod, malamang natural lang na coincidence. Ba't di mo sinabi dati yan bago mangyari ang coincidence? Xiaolin, halos imposible ang sahod na 30,000 sa labas. Kung madali lang ang trabaho, hindi ako mag-aalok ng ganoong kataas. Ganon lang ba ang halaga ng 30,000 buwan ng sahod sa'yo? Hindi bagay ang buhay ko sa trabahong ganito. Ganito na lang. Gawin nating 40,000 kada buwan. Di maganda ang 40,000. Dagdagan pa ng 20,000. Kung kulang pa, iiwan ko na lang ito ngayon din. O sige, 60,000 para sa'yo. Gusto ko ng 60,000. Ang bilis niyang pumayag. Mukhang mas delikado nga ang trabahong ito. Para sa gamot at gastusin ng mga kapatid ko. Pati yung 1 milyon na penalty. Wala na akong iba pang choice. Oh, ito ang diary ng dating logger. Unang araw, successful akong nakapasok sa The Senlin Company. Naging logger ako. Kanina, pinadala ako ng driver ng company dito. Dinala ako sa isang kubo sa gitna ng gubat. Mas tago dito kaysa inaasahan ko. Sinabi ng driver, patay na ang dating logger. Pinayuhan niya akong mag-ingat. Pangatlong araw, kumpirmadong haunted place ito. Napigil ang abilidad ng host ko. Parang ordinaryong tao na lang ako. Kung may haunted area, malakas ito, parang pangwasak ng buong syudad. Ano ba talaga ang plano ng The Senlin Company?
Pampitong araw nagsimula akong magputol ng heilihua. Ibang klase ang punong ito. Itim ang balat ng puno, dilaw ang gitna, amoy peras ng kaunti. Ika-10 araw. May nakita akong sugat ang baboy ramo sa gubat. Lumuhod siya sa harap ng punong heilihua, gaya-gaya ng 5-point bow ng tao. Pag-alis ng baboy ramo, binuksan ko ang balat ng heilihua tree. Itim din ang loob ng puno. Naging kuryos ako. Kaya kumuha ko ng piraso at dinala ko pabalik. Sinubukan kong gayahin ang seremonya ng pagsamba. Wala akong nadiskubre na kakaiba. Pang-15 araw, hinala ko. Lahat ng kakaibang hayop dito sa gubat. Lumuluhod tuwing nabubulok, sa harap ng heilihua tree, ang haunted na lugar dito. Gawa yata sa mga puno ng heilihua. Ika-20 araw, malapit na akong mamatay. May nakasalubong akong napakalaking oso. Sobrang laki niya. Nabaril ko siya ng shotgun, pero nakatakas siya, alam ko babalik pa siya. Kinagat niya rin pa ako. Ang daming nawalang dugo. Sinubukan ko ulit magritual sa heilihua. Pakiramdam ko may naramdaman ako, pero di ko maipaliwanag. Kung makita mo ang diary na ito, dalhin mo sa lungsod, ibigay sa gobyerno. Napakahalaga nito para sa atin. The Senlin Company, mukhang may napakadelikadong plano. Linisin niyo sila. Host, devil at iba pang kakaiba. Baka may writer na nag-part-time lang dito. Lindsay, kailangan mong magpakatatag. Kung may multo, anong dapat ikatakot? May mas nakakatakot ba kaysa sa hirap ng buhay? Bukas tatanggalin ko ang bangkay ng muse. Kung hindi, aamoy ng ibang hayop ang amoy ng dugo. Lalo akong malalagay sa peligro. Ibang klase talaga mga hayop dito. Ang bilis masunog ng katawan. Buti na lang maganda ang mga benepisyo. Hindi pa ako nakakain ng laman ng muse. Sarap nito. Mas maganda pa to sa hunting knife. Gawing kutsilyo or espada kaya ito. Malamang mabenta ito. Wow, si Campus Beauty Linchu napakaganda talaga. Napakaganda niya ngayon. Linchu, gusto kita. Kita nyo, hindi siya materialistic. Sobrang puro niya. Akala ko hindi siya interesado sa kayamanan. Yun pala, rich kid pala gusto niya. Ako si Liu Xijiang, Vice Captain ng Night Watchers. Welcome sa team. Ikinararangal ko ito. Simple lang trabaho mo. Maglaro ka lang ng games kada araw. Relax-relax lang tapos weldo sa katapusan. Pero minsan, mag-sanitize ng mundo. Parang dati mong ginagawa, ganun pa rin. Iyon ay death wave ng Forbidden Ghost. Pinatay mo siya. Inabsorb mo siya. Ngayon, ikaw na ang pinuno niya. Master ka na ngayon. Ibig sabihin naka-unlock ka na ng superpower buff. Parang main character ka na rin ngayon. Sasabihin ko sa'yo, may 7 antas sa ranking. Maliit na evil, maliit na shattered, malaki na evil, malaki na shattered. Lunsod wipeout, probinsya wipeout, bansa wipeout, syudad wipeout. Lumalaki ang lakas sa bawat antas. Medyo komplikado pa. Pwede mo pang aralin yan kalaunan. Pag sumali ka sa Night Watchers, 1,000,000 kada buwan ang sahod. May government benefits ka. Libre lahat ng medical sa pamilya. Ako naman ang bubuhay sa inyo ngayon. Kaya pala kumakain ng moose meat at tiger penis ang mayayaman. Malaki talaga ang epekto. Habang naglalakad, kahit bitbit ko chainsaw hindi ako napagod. Iba talaga ang epekto ng moose meat kagabi. Parang bakal itong puno. Wala nang magawa kundi subukan. Interesting to ah. Grabe. Walang hiya. Kumuha ng sanga sa kaliwa. Buong hapon akong pagod. Hindi talaga napuputol ang Heiliwa tree. Bukas ko na itutuloy.
Di kaya, masyadong pinipigilan dito ang powers ko. Kailangan ko nang umalis dito. Sa labas lang ako makakapagbuo ng malaking army. Mga tao, lahat kayo mamamatay. Grabe. Anong nangyayari? Lahat ng tao dapat mamatay. Simulan ko sa iyo. Nakakainip talaga ang logistics section. Captain, isa na namang malaking creature sa West City. Sinong hayop ang nasira ang speaker? Kayang-kaya mo bang bayaran iyon? Patay na. May pinatay, may pinatay. Buhay na naman. Kung magulo pa kayo, paihaw ko na. Ah, ah. Oh. Pero, pinaghirapan kong magputol ng puno buong umaga to. Panghanap buhay ko yan. Hintayin niyo ako. Babawi rin ako sa inyo balang araw. Ako si Boss Lee. May kakaiba ba sa Lingxia? Ngayon, nakakita ulit ako ng oso na tumumba ng forklift. May uwak pa na marunong magsulat. Masarap ang pagkain sa Xeolin Mountain. Normal na malaki ang katawan ng oso dito. Dagdagan ko pa ang sahod mo ng 1,000,000. May isa pa akong Gold Supreme Pass na Jinquanspe, BNB City. Kasama ang 3,900 at 99 yuan special service. Ipapadala kita para mag-relax. Mahina signal sa bundok. Samantalahin mong pumunta ng lungsod. Tawagan mo ang mga kapatid mo para magpasabi. Matagal na akong di nakapag-usap sa mga kapatid. Sige, wag mo nang magputol ng puno ngayon. Para di na dumating ang mga buhay na hayop. Bukas, sa ibang bundok naman. Sunyang, Aqua Dragon.
Ah, ah. Pinatay mo ang dami sa BNB City, dapat kang mamatay. Karapat dapat mamatay. Ah, ah. Hush! Ah, ah. Ah, ah. Grabe ka. May chance pa. Hari ng Shu, sigurado magtatago na siya sa mas tagong lugar. Hindi na madali hanapin siya ngayon. Nakakadiri ang kakayahan niya. Sorry, di ko siya napigilan. Okay lang, tulungan niyo pa rin maghanap. Hanggat nandito siya, laging delikado ang mga taga BNB City. Salamat. Iba-iba talaga ang mga hayop dito. Grabe ka. Bakit tumatakbo kayo? Hindi naman kita kakainin. Wow, ang bango. Baka nga ito ang BNB City. Di ko alam kung legit ba ang spa sa BNB City. Yung special service na 3,000, 900 at 999, talagang special ba? Boss nagbigay ng bonus. Ayaw mo man, kailangan mo pa rin pumunta. Ibebenta na lang ang dalawang maikling ito bilang souvenir. Bukas, dadalhin ni Old Tang ang forklift. Sakto, sabay labas ng bundok at benta. Habang mainit pa ang pakiramdam, gagawa din ako ng sariling armas. Jin Kwan sa BNB City. Nakalagay ang address ng SP sa ticket. Ikaw na lang ang pumunta. Grabe, tama ba ito? Bukas na ang expiration. Basta magamit, okay na. Ayos lang ako, malinis ako. Hindi na kita ihahatid. Nakakainis si Old Tang. Layo ng spa, di man lang ako sinamahan. Kailangan ko pa magbayad para makisabay. Mukhang mahirap kausap tong guy na to. Sobrang alof niya. Extraordinary item. Extraordinary item. Ang paa ng halimaw na to, nakapatong lang sa sira-sirang bag ng lalaki. Nilo ng isang tao ang giant monster. Ano to? Assassin ng mundo. Interesado ka sa kutsilyo? 18,000 kuha mo na. Giant class item, presyohan milyon pataas. Pero madalang ang buyer. Sinabi niyang 18,000. Hindi. Walang gaanong pera ang pamilya ko. Di kayang bumili. Walang pera pang buhay.
Wala talaga, sayang effort. Sayang damdamin ko. Buti di ako pinagalitan ng boss. Buhay pa ako. Wow, di pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Special service na 3,900 at 99, here I come. Welcome. Ha 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 ha. Hello, sir. Welcome sa SPE. Yung halimaw sa gubat, tinamaan ang buntot ko. Kaya naging ganito ako. Oy, teknisyan, gamitin mo pa ng kaunti ang lakas. Tama, dyan lang. Ang lakas ng kapit ng kuya, ah. Pero dapat na niyang gupitin ang mga kuko niya. Ah, aha. Hinabol nila ako hanggang sa lungsod. Grabe naman siya maghiganti. Hindi pwedeng buhayin ang mga hayop na ganito, patayin na lang. Instant patay, walang kahit anong senyales ng laban. Ganito lakas ang senior. Malaking antas na huli to. Sakin pala ang reward. Salamat senior sa pagtuturo mo sakin. Boss, dumating na ang teknisyan mo. Ah, ha ha ha. Ah, Boss Lee, ang sama mo talaga. Pasensya na, sis, nasaktan ka ba ng mabangga? Yung aura ng taong to. Isa siyang prinsesa ng lalawigan. Siya kaya ang pumatay kay Haring Shu. Kakaibang babae. Saan nga ba talaga ang station? Naligaw na ako. Ay, uy, nagkita ulit kami. Baka naman isipin niya pervert ako. Antik na gamit, mura lang. Namanang manloloko lang sa kalsada. Pero maganda talaga tong item na to. Buti na lang may pang-save ako dito. Papaltan ko ng kaparehong antas na gamit. Idadagdag ko pa yung natitira kong 30,000, pwede ba? Ay grabe, binayaran talaga ng babaeng to. 30 na agad, deal. Add kita, kaibigan. Ililipat ko sa'yo ang pera. Trabahador tong taong to kahit saan. Ah, ah. Boss, kaya bang habulin ng aso ang oso? Bro, German Shepherd yan. Dog ng pulisya yan. Di man kayang talunin oso. Pero matalino at madaling sanain. Di tulad ng Tibetan Mastiff. Ang hirap. At mura pa. Okay, ito na lang. Simula ngayon, tawag ko sa'yo ay Warbeer. Eh. Ah, hinahanap na niya ako. Kuya rin kaya ay kasapi. Ate, anong pinadala mo? Regalo natin iyan sa birthday. Hindi mahalaga ang regalo. Makakauwi kaya siya para mag-celebrate kasama natin? Kumikita na ako gamit ang pagguhit ko. Makakauwi rin siya sigurado. Sabihin ko sa kanya na kumikita na rin ako. Di na niya kailangang mahirapan. Malaki na tulong mo. Wow, ganda ng kwintas. Ate, palitan tayo ng suot. Grabe, nakakainis ang panahon. Ang mga gumagawa ng kahoy dito, sobrang sipag.
Ang kapal talaga ng balat nitong oso, grabe. Warbear, takbo. Ay, grabe naman. Wow, takutin ko lang sana siya. Diyan sa baba, teritoryo yun ng hari ng mga lobo. Patay na talaga siya. Mukhang nagpadala ng bago ang mga tao, panggapas ng kahoy. Yung susunod na bibisita, gagawin natin siyang sunod-sunuran. Para mga normal na puno lang ang putulin niya. Warbear, ginising ako ng hayop. Tanga talaga. Maging aso, loyal pa rin. Hay, ayaw mong mamatay? Lumuhod ka. Loyal nga, kaso. Saan mo nakuha ang tapang mong pumatay ng inosente dito? Haha, ang lakas ng magic ng babaeng ito, nagpipinta siya sa mukha. Napasa ako sa malas niya, pangit yun. Apat. Ha, may nanggugulo sa masasama kong plano. Itim na peras. Umalis si Captain Gilang. Kaya niyang magtago sa dilim. Di ko na siya mahahabol. Alam na, di na kailangan habulin. Inisip na ni Hero Master. Bukas, tiyak patay siya. Di ba immortal siya? Simula ngayon, hindi na. Grabe, tawag ba dito ay sobrang swerte. Ah, Warbeer. Hoy, sira ulo kang aso, saan ka na? Relax lang, di ako tatamaan ng baril ng tao. Nagsasalita pa ako. Nagdidiskrimina kayo, ano? Sa gihis nyo, puro nagsasalitang hayop din naman ah. Grabe, sobrang weird ng lugar na to. Matanda na ako, mahina na katawan ko. Mabagal na ako, pati ngipin, maluwag na. Hanggang sa nakita ko tong asong to ngayon. Alam niyang talo, pero pumrotekta pa rin siya sa harap ko. Yung loyalty niya, daig pa mga anak ko. Kaya iniligtas ko siya. May panganib si Warbeer. Pahingi ng tulong, senior. Kaibigan, pwede mo bang tanggalin ang bukol sa likod ko? Ayokong magbago ng anyo. Ayokong sirain ang lahat. Nagmamakawa ako, sorry. Di kita matutulungan eh. Ano ba talagang nangyari? Paanong napapanaginipan ko to? Hindi ligtas tumagal dito. Mas mabuti nang umalis agad. Salamat sa pagtanggap, senior. Hindi na kami magpapakabigat. Gusto ko kayong umalis pero di ko kayo kinain. Para lang makausap ko kayo. Para hindi ako mabore.
Grabe, mukhang ikukulong ako nitong lobo. Anong gagawin ko ngayon? Nan. Senior, sumama ka na lang sa amin. Ang aming kubo di tumutulo ang ulan. Sawang-sawa na ako dito. Pero hindi ako pwedeng umalis. Bakit? Kailangan ko protektahan ang puno ng itim na peras. Ano nang ibig sabihin mo? Baguhan ka talaga, halata. Ikukwento ko na lang, itong gubat na to, may dalawang klase ng puno, itim na peras at itim na peras na may puso. Ang itim na peras, di gaanong importante. Para lang itago ang puno ng itim na peras na may puso. Ang puno ng itim na peras na may puso. Kapag sumasamba ka rito sa oras ng peligro, may tsansa kang mapili. Makakaugnay ka sa puno, agad gagaling ang sugat mo, at basta ligtas ang puno. Hindi ka mamamatay o mawawala. Grabe naman. Ang lakas ng abilidad niyan. Pero kung may nangyari sa puno ng itim na peras na may puso, halimbawa naputol mo ito, yung may koneksyon sa puno, mamamatay sa loob ng 3 araw. Maliban kung makahanap ng panibagong puno at magsamba ulit, sa kasusugal sa maliit na tsansa. Ganun pala. Kaya pala ayaw ng mga hayop na putulin ko. Isa lang ang pwedeng makaugnay sa isang puno. Kung dalawa ang may koneksyon, sabay nilang nakaugnay sa isang puno. Pareho silang mamamatay sa loob ng 3 araw. Kaya, kung sumamba ka sa puno ng iba, pinagmamalaki mo buhay ng iba. Ay nga pala, yung aso mo naghamon sa iba. Siguro malapit na dumating yung may-ari. Ha? Ay nga pala, yung aso mo naghamon sa iba. Siguro malapit na dumating yung may-ari. Grabe, ang lakas ng lobo na ito. Sana matulungan niya ako. Maraming snacks doon. May cheese pa. Ayaw mo ba talagang sumama? Snacks! Handa ka na ba, bata? Yung dating may-ari ng puno ng Beer Warrior paparating na. Di pa yata ganun kabilis. Nakarating na pala. Grabe. Nagpapakamatay ka ba? Akala mo wala ako dito. Bilisan mong tapusin. Beer Warrior. Kumapit ka lang. Huwag kang mamatay. Bakit umiiyak? Andyan pa ang puno. Di siya mamamatay. Ano? Bubuhay siya ulit pagkatapos ng 1 buwan. Totoo ba yan? Namatay na ang Black Wolf. Yung puno ng itim na peras na may puso. Beer Warrior lang ang nakaugnay. Immortal na siya ngayon. Sayang kung ililibing. Talikod ka na lang. Mabilis akong kumain. Pinakulo ang dog meat 3 times. Ni Santa hindi matatantanan. Layuan mo ako. Tulungan mo naman ako. Pigain mo yung mga bukol. Please, tulungan mo ako. Hindi kita matutulungan. Bakit ayaw mo tulungan? Dapat mamatay yung mga parasite na yan. Ibang klaseng fog. Mabaho, parang bulok. Huwag kang lumapit. Relax, makikipagnegosyo lang ako. Nakakapagsalita ka rin pala. Nan. May bisita na gustong makikain. Hahanapin ko siya. Pwede mong putulin ang normal na puno. Pero huwag gagalawin ang itim na peras na may puso. Nan. Ayos din ang deal mo. Heist. Sige, pero di ko alam alin dito. Sumama ka na. Sasama ka ba? Hindi, manonood ako ng cartoons. Kalma lang. Siksiyong batian, tumutupad ng pangako. Dahil lang sa pangako, nagbantay siya sa lugar na to ng daan-daang taon. Buhay siya ng daan-daang taon. Sabi niya, takot kang sumama. Hindi tayo magkaibigan. Ano ba yan, Beer Warrior? Anong problema ko? Hindi ikaw yung tinutukoy. Siya ang sinasabi ko, hindi ako Beer. Sige, lakad na. Ito ang puno ng itim na peras na may puso. Paano i-distinguish? Tandaan mo lahat ng puno ng itim na peras na may puso. Ang dami ng puno, paano matatandaan? Ako si Lin Chu, bagong member ng Night Watchers, Intelligence Analyst. Ito ang pangalawa kong mission. Sinisiyasat ko ang isang kakaibang serial killer case. Nasa malayong munisipyo kami ngayon.
Ang tapang mo, nanakit ka pa. Nandito ka na rin. Siguro tadhana na rin. Dito ka na matuluyan. Ipapasa kita sa kabilang buhay. Ikaw, kalbo, feeling mo sikat ka? Ugh. Yikes! Isang dragon. Ghost entry 2. Misteryosong dragon. Hindi ba to yung alagad ko? Ang una kong alagad ay ang Forbidden Ghost, mahusay sa pag-copy. Huwag mo nang pakialaman, may sariling gawain ang mom. Parang pinipili mo na ring mamatay. Ha! Sinong pang ghost pain? Oh, mukhang kailangan ko na ring kumilos. Hindi ka mananalo, tumakas ka. Kung hindi, pare-pareho tayong mamamatay. Ang lakas ng evil at minor fragment, sumasagasa pa. Mas mabuti pang pumanaw ka na. Kuya, pagkera mo kay Linky ha, umalis ka na. Oh, sinong nanggulo sa peras ko? Anong meron? Hindi alam. Baka may bisita sa bahay nila. Buhay na ulit ako. Ah, bakit itim ang core ng puno? May marka ka na sa puno. Pero bakit dilaw? Mali ang tanda mo. Yung fog kahapon, sabi mo may naririnig kang tunog sa fog. Naglalakad na pala yung mga puno ng itim na peras. Pwedeng gumalaw ang puno, hindi nga ordinaryong gubat ito. Pero mas importante ngayon, baka naputol mo ang puno ng iba. Grabe, kahit nasaan yung may-ari, agad niyang nararamdaman. Hindi titigil hanggat buhay. Kami ni Crow pupunta sa kagubatan para mag-imbestiga. Ano ba talagang nangyari? Magdasal ka na lang, family, papunta na ang kaaway. Ano nang dapat kong gawin? Urgent, online pa ako, ano gagawin? Si Yaolin, bukas, si manager Zhang mula sa headquarters ay pupunta para check ka. Galingan mo ha, taasan kita ng sahod. May kalaban sa unahan, may boss na nag-i-inspeksyon sa likod. Anong klaseng malas to? Bilang isang lobong marunong magsalita, nagpunta ako para umiwas sa problema, pero anong napala ko? Para akong hinahabol ng multo. Ikaw, patay na aso ka. Ibalik mo ang snacks ko. Hihi, tatakbo na ako. Ayoko talaga sa gubat na to. Malakas ang suppression sa powers ko. Sige, solo ko na lang ang natitirang daan. Uy, buhay ka pa pala. Akala ko kukuha na ako ng body bag sa van. Wala pa akong sahod ngayong buwan. Di pa euros ko mamamatay.
Hello Manager Zhang. Ikaw si Xiaolin, di ba? Ayos ang energy mo ah. Kumusta performance mo ngayong buwan? Isang puno lang ang natumba ko. Isa lang. Kailangan mas magsikap ka pa. Ha ha ha, ang tagal na nating naglalakad. Siguradong gutom ka na. Kain tayo habang nag-uusap. Alam mo ba kung ilang tao na ang namatay dito noon? Hindi ko alam. Noong dekada 70, nagpadala ang kumpanya ng buong logging team dito. May mga machine gun at armored car pa sila. Isang gabi lang, lahat sila patay. Wala man lang naiwan na buto. Pagkatapos, marami pang namatay. Saka lang nalaman ang pattern. Mas kaunti ang tao, mas mahaba ang buhay. Kaya ngayon, solo ka na lang. Ano bang silbi ng itim na peras na iyan? Bakit kailangang maraming namamatay? May espesyal na grupo kasi. Mahilig sila, pero di pwedeng sabihin ng detalyado. Pero mataas ang risk, mataas din ang reward. Galingan mo. Ha 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 ha. Xiaolin, buksan mo ang pinto. Amitabha. Naglalakbay ang monghe sa inyong lugar. Ako'y nagugutom. Naparito ako para humingi ng tulong. Sa gubat na to, parang wala namang maibigay. Baka maging patay ka lang dito. Master, tuloy po kayo. Kahit ang pagkikita ay tadhana. Tamang-tama, kumakain kami. Sama ka, kain tayo. Master, kakain ng karne? Amitabha, ako po ay vegetarian. Ha? Sabi kong kumain ka, kainin mo na. Super lakas ba siya? Di ko alam. Feeling niya ay special dish siya. May pagkaing bagong dating Pwede, gawin na lang siyang ulam. Sige, sapat na. Tapos na tayo, alis na tayo. Ayan, di mo na kailangan ihatid, balik na. Oh. Ha? Ah. Iisang tanong lang ang pakay ko dito. Kahapon, ikaw ba ang pumutol ng itim na peras kagabi? Hindi po ako. Natulog lang ako buong araw kahapon. Ikaw lang ang logger dito. Kahit sugatan ako. Siguradong patay ka pa rin. Maawa po, joke lang yon. Ang duwag mo pala. Ay naku, uwi na ako. Di ka basta makakatakas. Dajun, tulungan mo ako. Dajun, tulungan mo ako. Dajun, tulungan mo ako. Grabe ang tapang ng batang to ah. Grabe ang tapang ng batang to ah. Papatayin niya ako. Di ko siya pwedeng palampasin. Pinatay mo si Jin Chanzi. Di ko na problema, pero kinain mo ang isda ko. Ngayong araw, dito ka na magbabayad. Gusto mong pigilan? Tignan natin kung mas matigas ang ulo mo o ang bala ko. Dajun, gising na po kayo. Ikaw, matandang lobo. Nanonood ka lang kanina. Ngayon marunong ka pang umarte. Hindi naman, bagong dating lang ako dito. Di ko alam ang mga batas dito. Napatay ko ng di sinasadya ang isda nyo. Mga bata, halika't ihatid nyo ako. May pasalubong ako para kay Dajun. Dajun, ito ay espesyal na regalo galing kay Lindsay mula labas ng bundok. Handog para sa'yo. Wow, ang ganda naman yan. Galing ito kay Lindsay mula labas ng bundok. Next time, papadalhan pa kita ng marami. Lindsay, pasalamatan mo si Dajun na di ka pinatay. Salamat, Dajun. Ah, ah, ah. Baliw ka. Ayaw mo na ng hita mo, di pa tapos ang pagputol sa itim na peras. Yuha!
Tinulungan mo ako. Isa lang ang wish mo, tutuparin ko. Gusto ko lang na ligtas at masaya ang dalawang kapatid kong babae. Ligtas at masaya? Gets ko na. Kapag may ultimate na lakas, tiyak na ligtas ka. Kapag may ultimate na lakas, tiyak na masaya ka. End. Yok, ang pangit nung pala ka. Ah, panaginip lang. Ha! Sabi mo, nagkaroon ng paa ang mga puno. Lahat ng pwesto ng itim na peras na gulo na. Di ko na alam alin ang normal. Alin ang may masamang loob. Anong gagawin ko ngayon? Ngayong buwan, may kuota pa akong 9 na puno. Di ko kayang tapusin. Wala akong sahod pagdating ng buwan. Bahala na, putol na lang kahit alin. Sino bang magpapahirap sa'yo? Gawin mo lang gaya nung mong. Isang hataw tapos. Parang ang dali sabihin mo ah. Ikaw naman ang tumulong next time. Ayoko, pas na lang. Peaceful akong tao eh. Magluto ka na dali, gutom na ako. Gutom na rin ako. Sige na nga. Di natin kaya, wag mang hinayang. Aba, Xiaoling, ayos ang performance mo ngayon ah. Sabi ni manager ang magaling kang mag-entertain. Dadaydagan ko ng 1-0, 0-0-0 ang sahod mo. Haha, anong say mo? Boss Lee, gusto ko ng gatling. Wala tayong gatling. Rocket launcher, okay na rin. Puno ng monsters dito sa gubat. Di man lang nabutas ng shotgun. Kung walang heavy weapons, magre-resign na ako. Di ko babayaran ang penalty kahit ikulong mo ako. Sige, padadala ko agad. Wag kang mamamatay, hindi wag kang mag-resign. Ay nako, Lobo, may tanong ako. Tungkol kay Jinchan, kay Zixong Batian, at sa puting unggoy na iyon. Ano ba talaga mga kayo? Lao lang, may itatanong ako sa'yo. Sabihin mo, Jinchan si Zixong Batian pati yung puting unggoy. Ano ba talaga kayo? Mga halimaw kami. Siyempre, lahat alam na halimaw kayo. Sabihin mo ng mas detalyado. Ay, kami, ikatlong uri kami, hindi tao o hayop. Tinatawag ninyo kaming abnormal. Karamihan sa abnormal ay nagtatago sa mundo ng tao. Karamihan sa kanila may sira sa ulo. Laging gusto nilang lipulin ang mga tao, o kainin ang mga Diyos. Dito lang sa gubat natin. Medyo mabait at normal ang mga halimaw dito. Halimbawa si Xiong Batyan, isa lang ang iniisip niya, lagi niyang sinusunod ang luma niyang pangako. Yung puting unggoy, matanda na masyado. Tamad na siya gumalaw. Ako naman, mas gusto ko pa ang snacks at cartoons kaysa pumatay. Mas enjoy yon, promise. Dati sa dilim ng mundo ng tao, lagi kaming tago sa mga halimaw na ganito. Buti na lang, hindi sila ganun kalakas. Kayang-kaya pa silang labanan ng tao. Ito ang pinakamataas na alerto mula sa Kyoto. Kailangan hanapin siya. Isang mata lang, kailangan ba talaga? Ah, pwedeng pang level ng pagsira ng lungsod. Nasa Jiangdu siya. Di siya mahanap. Lahat malamang mamamatay kasama niya. Tatlong taon na ang nakalipas, binuli ako kaya naparalisa ako. Anong karapatan mo saktan ang kapatid ko? Tinulungan ako ng kuya ko, pero siya pa ang nasaktan. Bakit ang masasama, parating nakakataas? Ang mababait, parang nasa impyerno. Hindi yun patas. May kapangyarihan na ako. Babaguhin ko ang ganitong sistema. Papatayin ko lahat ng masasama. Ahaha. Anong nangyari sa mga paa mo? Noong grade 12 kami, may lalaki na nagpanggap na driver ko. Dinala ako sa liblib na lugar. Binugbog niya ako at binali ang mga binti ko. Ah, hindi ko alam, ganito pala ang ginawa ng kuya ko para sa akin. Ikaw si Linky, di ba? Ikaw ba si Linky? Dahil sa inggit mo, binali mo mga binti ko. Para sa pampaospital. Nagtrabaho ang magulang ko araw-gabi sa construction. Sa huli, namatay silang dalawa sa pagod at init. Ang kuya ko para buhayin ako. Napilitang tumigil sa pag-aaral at magtrabaho. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Dati nagkamali ako. Pakiusap, palayain mo na ako. Ngayon, kailangan mong bayaran lahat ng kasalanan mo. Dugo ang kabayaran ng dugo. Sige na, pakawalan mo na ako, please. Hihi. Ah.
Nalate ako ng kaunti. Ang weird ng amoy, maghiwa-hiwalay tayo. Ay, si Kiki pala yan. Kiki, andito na ako. Ate, masaya ba ang club activity niyo ngayon? Sobrang saya. Gusto ko din sumali kahit minsan. Kapag nagawa ko pa ng maraming maganda at nakakuha ng mas mataas na authority, matutulungan din kitang makalakad ulit balang araw. Kahit anong mangyari kay Linky, siya pa rin ang kapatid kong babae. Basta safe siya at si kuya, okay na ako. Yung iba, hindi na mahalaga. Lumalakas ang fog, nakakagulat. Ang lamig na sobra, grabe. Ano bang ginawa mong bagay yan? Perfect. Astig ba o hindi? Pugi ba, astig nga ba? Feeling ko minumura niya tayo, pero wala akong ebidensya. Hahaha. Siyong bro, pwede ba mas maingay lakad mo? Nakakatakot eh. Wag na kayong pumutol. Gumagalaw ang mga puno. E paano ako sa target ko? Siyam dapat na puno. Hindi ka ba natatakot na balikan ka ng siyam na halimaw? Sige, mag-imbestiga muna ako. Magulo na ang rules dito. Pupunta ako sa East Mountain Base. Doon yon dati ginawa ng mga tao. Baka may clue. Ak sa kaliwa, sa kanan, astig ang feeling ko ngayon. Pag natapos ang siyam na puno. Pangako, di ko nahahawakan ang palakol. Lahat ng tao sa building biglang nawala ba? Tunay na magic cube. Pulang mata. Ha! Alaynan. Ay sasag. Ha! Walang awa. Ah! Wala na akong kontrol sa katawan ko. Hindi na ako makagalaw. Malas. Pangalawang puno pa lang, sumalubong na agad si Black-Hearted Hilihwa. Bahala na, tadhana na bahala. Kung sino-sino makasalubong, malas nila. Uy, ano yon? Isang box ng regalo.
Oh, nag-hire ka ng pamatay? Ang taas ng ambisyon mo. O ay, ang sarap, ang smooth ng texture. Para kang aso ha. Dalawang kahon ng snacks, bitin pa rin sa'yo. Naubos ko na, naubos na. Ilang araw pa lang to, niloloko mo ko, no? Totoo, naubos na. Kung nagsisinungaling ako, aso ako. Kung naniniwala ako sa'yo, aso ako. Kilala mo ba to? Sa experience ko, mukhang lalagyan ang Rubik's Cube na to. Yung totoong importante nasa loob. Buksan na lang natin para makita. Sige, go. Grebe. Babaeng tao pala to. May tupak yata tong abnormal na to. Para kay siyang batian ang babae. Siksiyong batian ay isang oso. Hindi sila magka-species. Ayos ka ba dyan, utak aso ka? Hindi ba siya yung bumili ng short sword ko? Hahaha, ang ganda ng timing, Your Majesty. Ang liblib ng lugar. Magkasama lang lalaki't babae. Layas? O ay, gising sa kwento ng fairy tale. Dapat halikan si Sleeping Beauty ng lalaki. Ah, mukhang walang effect. Tear psycho ulit. Magpakatao ka naman. Sabihin kay Boss Lee, papuntahin si Old Tang para kunin ang mga kahoy. Magdala pa ng 5 kahon ng snacks na spicy strips, 2 kama ng kumot, at saka, gusto kong lumabas muna sa gubat. Narinig ko lang na nag-aalaga ka ng aso. Hindi ko inasahan, baboy pala. Ang lakas mo kumain. Kailangan pang magputol ng puno at makipagbuno pa sa mababangis. Kailangan ko lang ng nutrisyon. Sige, padadalhan kita. Monthly quota, tapos na. Bahala ka na sa ibang oras mo. Kahit saan ka pumunta, okay lang. Huwag kang magalit, sobrang liit talaga ng sofa. Oh. Noon, isang kama lang tayo. Dapat naging asawa mo ko, ako pang mahirap na to. Masaya mga kapatid ko pag ganun. Siyempre, masaya din ako. Sayang, ganda ng misis ko pero kumatos pala. Uy, ganda, kung di ka pa magigising, mamamatay ka na. Halikan kaya kita? Dali, magising ka na. Ugh. Oh, layuan mo ako. Huwag kang humarang, pinapatawag ka ng general sa Lake Island. Bakit ako hinahanap ng matandang unggoy na yon? Tungkol kay Iksong Batian. Siksayang batian na kulong sa East Mountain Base. May abnormality dun. Pwede mo ba siyang tulungan? Ano naman kinalaman ko dyan? Kung di ka tutulong, alam mo ba kung bakit todo siksong batian? Pinoprotektahan niya ang gubat na to. Nung bata pa siyang oso, pinatay ang pamilya niya. Ako ang nagligtas sa kanya. Nangako siya habang buhay siya. Hindi niya hahayaang masira ang balanse dito. Medyo sira ulo talaga siya. Mas mahalaga pa ang pangako sa buhay niya. Matanda na ako, di ko na kayang iwanan ang punong ito. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Bata, pakiusap, ikaw na. General, sobra mo akong pinapalaki. Di ako bayani. Ordinaryong tao lang ako na tumatanggap ng 80,000 sweldo. Na nagbubuwis buhay dito. May mga kapatid pa ako. Di ako pwedeng mamatay dahil lang sa isang pangako. Sorry, di kita matutulungan. Sige na nga, di ko na ipipilit.
Salamat. Bakit ko ililigtas iksong batian? Mamamatay ka niyan. Pag di ko ginawa, mamamatay ako. Walang panlaban sa bitbit ni General. Kailangan muna iligtas iksong batian para matapos na. Ay, ikaw ang nagligtas sa akin, hindi tao lang ako. Nasaan siya? O ay, putang ina. Ikaw ba ang huling nakaligtas? Lalo lang nakakatakot ang mga halimaw dito. Nasa mundo na ako ng American Horror Story. Papakita ko sa inyo kung paano mag-exercise gamit ang physics. Takot ka kasi kulang ka sa firepower. Tama ang mga sinauna. Ah, anong nangyayari dito? Punong Huang Kuan, bilisan mo, putulin mo ang mga sanga. Pag nahatak ka ng sanga niya, magiging bahagi ka na niya. Kailangan muna ng kapalit na makulong. Kung hindi, di ka na makakalabas. So may naunang malas na tao na sa puno. Nagpapanggap na multo. Sayong ba Ocean? Tis? Bilis, di ko na kaya. Sayong ba Ocean? Anong kababalaghan to? Bakit mo ako pinipigilan tumakas? Ano ba, kailan pa ako naging matibay sa suntok? Baby, ano ba sila? Grabe ang word nila. Sino ako? May balita akong kailangang ilabas. Anong balita? Nakalimot ka. Nakalimutan ko pero pag pinatay kita, makakaalis ako. Gusto kong umalis. Tapos ka na ba? Gising ka na, salamat. Pantay na tayo. Tapos na ba to? Ah,
Mamatay ka na. Wala nang makakatulong sa'yo ngayon. Kainin mo to. Kailangan talaga mailabas. Ang hirap naman nito. Ha ha ha. At pumatay. Ha ha ha. Diyos. Ang lakas ng kasama mo. Gusto kong makita paano mo ito harapin. Ah ah. Ah ah. Gusto mo talagang mamatay. Sa. Hinahamon mo ako ng kasama. Hindi ka pa qualified. Ah. Ako pa rin ang nanalo. Tapos na talaga ngayon. Ah. Sayang. Hindi ko pa natanong anong pangalan mo. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang sakit ng likod ko. Paano kita tutulungan? Hindi naman ako doktor. Alam mo. Siguro dahil hindi kita nabigyan ng hiling dati. Humiling ka na. Siguradong tutuparin ko anong gusto mo. Ang weird ng panaginip na to. Bilisan mo, humiling ka na. CJ, sana makauwi ako ng ligtas at makita ang mga kapatid ko. Bumangon mula sa patay. Bumangon mula sa patay.
Ikaw ang bumangon mula sa patay. Ang hirap makaligtas sa laban sa ganitong halimaw. Naging halimaw na rin ba ako? Bakit? Medyo pagod na ako. Bubuhatin kita. Huwag mong iling ang ulo mo, malalaglag ka. Sorry, mag-iingat ako. Tiisin mo, ilalabas kita dito. Sige, isa pa. Walang kwenta, hindi talaga mapapataga ang puno ng huangkuan. Ang nilamon niya ay nagiging isa sa kanya, maliban na lang kung may kapantay, o nilalang na mas mataas ang antas na papalit sa kanya. Ayoko maniwala. Ah, hindi ito siyensya. Bakit pamilyar ang pakiramdam na to? Pag may problema ka, pwede kang pumunta sa ibabaw ng bundok sa gubat at hanapin ako. Kahit mamatay, tutulungan kita. CJ, kailangan palitan ang benda sa likod mo. May itatanong sana ako sa'yo. Tungkol ito sa ilang kakaibang bagay. Madalas akong nakakasalamuhan nitong mga huli. Pero hindi ko talaga maintindihan sila. Ikaw na nga ang sobrang lakas, pero di mo alam tungkol sa abnormal. Parang may nasumon ako kahapon. Pero pagbalik ko, parang wala lang. Siguro pinipigilan tayo ng gubat na ito. Dito, hindi natin magamit ang mga kakayahan. Ganon ba? Pakilala ulit tayo. Ako si Lincia. Bye King King. Sila na, lumayas ka nga dyan. Kung hindi, kukunin ko snacks mo. Grabe, pati dog snacks kinukuha mo. Tunay kang aso ah. Ha ha ha. Oy, couple shirt. Boss, eto boyfriend ni Eight. Anong kalokohan yan? Sa Lianin City, may koneksyon ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Kung kaya ko, tutulungan kita. Kahit sa bundok, may maganda kang girlfriend ah. Ayos ka bata. Sandali lang, teka lang. Pakibantayan muna ang sasakyan ko. Babalik ako after 5 minutes. Ikaw? Ay, kuya, sino dito ang tang ang apelyido? Gu ka ba? Isa lang naman tao dito. Siya nga sigurado. Basta itali natin siya. Bugbugin natin ng isang gabi. Tapos takutin gamit pamilya niya. Siguradong sasama na siyang papasok sa gubat. Sa huli, atin na ang gubat na to. Saksakin mo na. Di pa malinis ang bedsheet na to. Kinagat ako ng insekto. Ano ba nangyari? Tinusok mo yata sa frame ng kama. Hindi naman ah. Kahit ganang kalakas, di yata kaya tumagos. Makapal lang talaga ang balat. Nakakatakot talaga mga tao ng forest company. FF this said. Uy, sunod-sunod panalo si Scar, 30 na oh. Siya pa nga ang second boss ng casino. Madali lang sa kanya manalo dito. Puro kalokohan ginagawa ng mga to. May kailangang dumisiplina sa kanila. Dahan-dahan lang, baka hindi ka makalabas ng buhay dito. Hahaha, ako ang baraha. Paano mo ako matatalo ngayon? Ako ang baraha. Paano mo ako matatalo ngayon? Gusto kong i-check ang mga baraha. Walang problema. Takaw ka sa gulo. Hindi mo na kailangang tingnan. Dito sa lugar ko. Nag-check ka lang naman. Bubugin yan. Ah, af.
Kuya, andito ka na. Bukas ng pinto, water meter check. Alam kong ikaw yan, kuya. Anong nangyari sa kanang mata mo? Ang laos mo na. Contact lens lang yan. Cool, di ba? Astig ka. Di kasing astig ng ate mo. Alas 10 na, di pa umuwi. Pag uwi nun, yari siya sa akin. Ay, grabe naman. Sa wakas, nahanap ko bahay nila. Akayin tapos dalhin na. Esat, CJ. Sino balak niyong bubugin? Saan ka galing bata ka? Umalis ka. Mukha ko. Prinsesa ka pala. Madalawa, ikaw na. Kuko kuya. Ah, ubo. Ha? Tatanungin ko ulit. Sino balak bubugin? Si Tang raw. Bakit si Tang? Para papuntahin siya sa isang lugar. Walang masyadong bakas. Buti na lang. Tanga ka kasi, konti lang ang iwan mo sa akin. Kuya, magsabi ka na ng totoo. Ang tagal mong umuwi, may jowa ka na ba? Wala oh. Org activity. Bakit isa lang contact lens mo? Gaya ko kay Linky. Tama. Di ko na gets uso ngayon. Contact lens. Ate mo pala yan. Ganito dapat buhay ng tao. Kuya, mag-resign ka na. Huwag ka nang bumalik sa bundok. Kumikita na kami ni ate. Kayo lang ng drawing at racket ni ate mo. Hoy, halos 100 ni kinikita ko kada buwan. 100 ni. Muntik nang mamatay, 80 bilang sweldo ko. Mas malaki pa sweldo ng babae. Hindi pwede, babalik pa rin ako sa trabaho. Pero mahirap sa bundok. Biro mo yan, masarap sa bundok. May dalawa akong aso doon. Araw-araw, kasama sila nag-explore sa bundok. May huli pa kaming wild food. Di ko ipagpapalit yun kahit sa Diyos pa. Tutu. Ang saya naman dyan. Marami pang ibang maganda doon. May beer pa na marunong magsalita. Boss, pang ilan na to? Siyam na attack ngayong gabi, iba-iba ang power. Pero pareho ang aura nila. Ibig mong sabihin, tatlong kakaiba, iisa lang sila? Baka higit pa, lahat ng abnormal sa Jiangdu, iisa lang pinagmulan. Kontakin si Viking King. Pag dumating siya, matatagpuan na din natin siya. Nangahas pa magulo dito sa kasino ko. Hanapin ang magician, tapusin siya. Af, mamatay ka na. Haha. Ginawa mo ang lahat para lang hanapin ako. Basta may dugo ako, hindi mo ako matatalo. Salamat sa pagtulong sa Jiangdu alisin ang salot. Sumama ka muna sa akin ngayon.
Tapos na dapat ito. Ah, lahat ng siyam na anomalya ngayong gabi ay nandito na. Kailangan natin ang tulong ni Akatom. Akatom, hindi ba wala siya dito? Nagsimula to sa ibang lugar. Ang bakas ay dumaan sa ospital. Nasa malayo pa ang tunay na may pakana. Bakit siya? Ah, hold up ba to? Isang order ng spaghetti 58, salamat. Ganoon din sa akin. Okay, sige. Bigla mo akong inimbitahan sa restaurant na to. Gusto mo ba talaga ako? Bakit mo ako hinanap? Siguro naman hindi lang para magkwentuhan, no? Yung kasama mong babae ngayong araw sa ospital, sino siya? Ay, dalawa kong kapatid yon. Pati ikaw ba pumunta sa ospital? Gusto mo bang alamin ang tungkol sa akin? Yung kapatid mo naging anomalya na. Ano? Yung naka-wheelchair mong kapatid, naging anomalya na siya. Isa na siyang malakas na pwedeng sumira sa buong Jiangdu. Ah, ito. Sino pang nakakaalam nito? Ako lang ang nakakaalam ngayon. Kung, kung ako kaya ang maging matang ito. Ano? Pag-akala ng lahat, nasa akin ang mata. Hindi na nila siya hanapin, di ba? Tutulungan kitang magpanggap. Pero magiging kalaban ka ng lahat. Hanggang mamatay sa habulan. Salamat talaga. Mauna na ako. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Luma na yan. Contact lens lang to. Ang astig, di ba? Ah, nga pala. Teka lang. Bakit? Isa lang ba ang mata? Ba't ang daming masarap niluto ni kuya ngayon? Wow! Ang ganda. Siya ba si at-in-law? Hi! Eh. Ay, sinabi niya na kanina. Talaga ba? Kahit matagal ka ng single. Kuya, sobrang excited mo yata. Huwag komplikado ang isip ng bata. Epektibo na pag alas 12. Sobrang salamat. Wala akong ibang maibabalik. 8,000 sa katapusan. Hindi ko to ginagawa dahil sa pera. Ginagawa mo ba to para sa akin? Niligtas mo ako. Kailangan kitang suklian. Wala namang problema. Mauna na din ako. Hatid na kita. Hindi na kailangan. 8-8, kumain ka na ba, ate? Ate, huwag ka nang mahiyain. Turingin mo na parang bahay mo to. Hindi po talaga kami. Ah, oh, hi. Linchu, Linki, kuya, di ko alam bakit naging anomalya kayo. Pero ayos lang. Kahit anong mangyari sa inyo. Sa puso ko. Kayo pa rin ang mga kapatid ko. Pagkaalis ko, sabi ng kaibigan kong si Viking King, walang magpapahirap sa inyo. Kaya huwag niyong ipapakita ang kakaibang kapangyarihan. Kung hindi, masasayang lahat ng ginawa ng kuya niyo. Maging maayos kayo dyan. Kung pwede, mag-ibang syudad na lang kayo. Sa susunod na buwan, paglabas ko ng gubat, hahanapin ko kayo. Huwag kang mag-alala, kuya mo to. Malakas kuya niyo. Hindi nila ako kayang pabagsakin. Mahal ko kayo.
Uy, ikaw na naka-contact lens. Grabe ka magyabang. Gamitin mo pa yung bato sa akin. Sige, laban. Tirahin siya. Hi, kamusta kayo? Handa na ang Dragon Religion. Ipasa ang utos. Lahat ng mga Night Watchers, action na. Sir, kumilos na ang Night Watchers. Mata, malapit na. Hehe.